เรื่องเทเลมอนโดเอาเฉพาะลาตินไปสัมภาษณ์มีแต่ปัญหาเขาบอกว่าเขาได้รับการอนุมัติจากยูนิเวิร์สให้สัมภาษณ์เฉพาะลาตินเพราะเขาเป็นช่องลาตินเขาก็โปรโมทเฉพาะลาตินมีแบ่งแยกด้วยเนาะบอกเขาไปแล้วตั้งนานแสนนานว่ามันไม่แฟร์อย่าทำก็มากันเนี่ยเอเล็กคอร์ดอยู่ข้างบนเนี่ยลากไปทีละคนเด็กคนอื่นอยากไปมั่งก็บอกว่าไม่เอาฉันเอาเฉพาะลาตินโปรโมทเฉพาะลาตินก็ดีเนาะก็เลยตลกแปลกๆสื่อเห็นก็บ่นผมอีกหาว่าไม่แฟร์มาหาว่าผมช่วยผมบอกผมไม่ได้ช่วยSo mga kapolitika, ito po yung bagong revelasyon ngayon ni Nawat dito sa kanyang social media account matapos ang very controversial na day 2 ng Miss Universe 2025. Napalive itong si Nawat at sinabi niya itong kanyang revelasyon na bakit daw puro Latinas lang yung mga ini-interview doon sa suite. So ito yung sentimiento ngayon ni Nawat na nagkakaroon ng diskriminasyon dito dahil daw yung kanilang interview doon is puro Espanyol, mga Latin. So bakit daw hindi daw ini-interview yung ibang candidate is pwede namang i-translate yan, di ba? So merong ang sinasabi dito ni Nawat is merong inequality na tinatawag sa Miss Universe 2025 kung kaya hindi niya nagustuhan yung mga moves at pati yung access dito sa Miss Universe page ay hindi rin siya binigyan ng access. So na-insulto most especially yung kanyang sponsor na isang Thai, and then parang ang dating doon is parang nabastos, di ba, kasi dayo lang itong si Raul dito sa Thailand, and then nagpakita agad siya ng kanyang tapang. So parang nakaka-offend yun sa mga Thai people na kung saan is na mo sila, na-offend mo hindi lang yung kanilang kababayan kundi yung buong bansa nila. So parang yung insulto yun, kumbaga, na ikaw lang na dayo ka sa kailang bansa and then nagpakita agad ng angas mo. So hindi maganda yun mga kapolitika, kasi kahit tayo nga, di ba, pag pumupunta tayo sa ibang lugar is mabait muna tayo, nakikipagkaibigan muna tayo, at syempre marunong ka ring lumugar ng sarili mo kasi hindi mo ito bansa, hindi mo ito territory, then ito yung gagawin mo, sasabihin mo na unauthorized yung activities ng isang sponsor. So kahit sino naman siguro talagang masasabi natin na itong mga Latinos, Telemundo ay nakahanap ng kanilang katapat. So hindi naman sa pag-aano, pero in the past few years ay talagang kita na natin yung kanilang output mga kapolitika. So mabuti nga itong si Nawat is nakakausap ng mga common people, ng mga vloggers, mga simpleng mga vloggers. So nakakausap siya ng mga tao all walks of life. Ikukumpara mo dito sa mga Latinos na andun lang nagpapalamig sa opisina nila. So mas pabor ako dito kay Nawat sa kanyang ginagawa na kung saan is nagkaroon ng katapat itong mga Latinos na ito, na kung saan in the past few years ay parang discriminated ang mga Asian candidates, except na lang siguro dito sa Thailand na kung saan ay pinapapasok ni Anja Carotative. Pero kahit Pilipinas mga kapolitika ay hindi makaporma dito sa mga Latinos na ito, kasi akala natin dati itong si Anja Carotative na yung worst dito sa Miss Universe, meron pa palang mas malala itong mga Latinos or mga Telemundo na tahimik nga lang sila mga kapolitika at hindi sila maingay dito sa social media, hindi silang sasalita, pero pailalim sila kung tumira. Okay, so yun ang nakakasakit at nakaka-disappoint dito sa kanilang ginagawa. So ngayon is nakahanap na sila ng katapat at gusto ni Nawat nga yung tinatawag niya na transparency. Gusto niya lahat ay see-through yung mga proseso dito sa Miss Universe at yung mga activities, kasi ayaw niya na ikukulong lang yung mga candidate doon sa hotel katulad nung ginawa sa Miss Universe Mexico. So ito ay welcoming development at tayo ay natutuwa dito sa mga pangyayari, mga ganap at mga balitang ito. So mga kapolitika, ano po ang inyong magreaksyon dito sa sinabi ni Nawat na kung saan ay nagkakaroon din ng discrimination at favoritism dito sa mga Latinas? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at subscribe kayo dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.